Hello, good morning. Good morning po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama, at ang inyong kasister, Sister Luz po. Muling bumabati ng isang maganda at pinagpalang umaga po para sa ating lahat. Ayun po, medyo po madalang-dalang ang ating pagbablog ngayon dahil nga po sa iba't ibang mga kadahilanan. Pero ganun pa man po, tayo po ay palagi magpapatuloy ng pagbibigay ng encouragement po sa isa't isa pa. At salamat din po palagi sa mga nagpapatuloy din po na nanonood o nakikinig at sumusuporta po sa ministry na ito. Maraming salamat at palain po kayo ng Panginoon. At sana po ay i-share po natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, kapamilya, na share po natin, just forward lang po sa kanila at para po sila man po ay ma-bless po ng ating mga encouragement dito. Okay po. Bago tayo magsimula, tayo po muna dumako sa ating panimulang panalangin. Sabayan po ninyo ako. Aming Ama sa Langit, maraming salamat sa umaga na ito. Salamat muli sa panibagong pagkakataon pinagkaloob mo sa amin. Salamat Panginoon sa panibagong kalakasan. Salamat Panginoon sa biyaya Panginoon ng mga salita mo na pinagkakaloob po sa amin upang kami po ay magkaroon ng kalakasan sa araw-araw. Sa gitna Panginoon ng ganitong laban ng buhay Panginoon, alam namin Lord na wala po kami ibang dapat na panghawakan kundi ang mga pangako mo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa araw-araw kami po ay maging matatag, Panginoon, sa aming sarili, sa aming pamilya, at sa lahat po ng aming mga ginagalawan. Lord, nawa ay dalangin ko po, Panginoon, na magrema po ang mga salita na bibitawan po sa amin ngayong umaga at amin po itong ma-absorb, Panginoon, at magamit po namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain po ang lahat na nakikinig. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon. Ikaw lamang ang maparangalan. Ikaw lamang ang madinig, Panginoon. Ikaw lamang ang mapagitna at maitaas sa umaga na ito. Maraming salamat po at binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at ang karangalan. Papasasalamat sa pangalang Jesus. Amen and Amen. Hello, muli po sa ating lahat at na po tayo magkakasimang panahon. As you can see, very simpleng-simple po tayo kasi po alam niyo po, maya-maya lang po ay meron na pong gawain. Susunod pagkatapos dito, aming pong Bible sharing or Bible study, no po, or encouragement group po. Kaya sa ngayon, magsimula na po tayo. Meron po itong pamagat na, reklamador ka ba? Yung puro reklamo sa buhay. Alam niyo yun? May mga tao pong gano'n, di po ba? Dati naman, gano'n din naman tayo. Gano'n din po ang inyong kaibigan. Pero dahil nga po, sa nalaman ko na po kung ano yung dapat at nararapat po sa buhay na ito, nabawas-bawasan na po. Pero syempre po, natututunan na talaga natin na wala naman po magagawa ang ating pagreklamo sa buhay. Alam niyo po, pag reklamador tayo sa buhay, ano po mangyayari? Hahaba ang muka, papangit ka, at ikaw rin ang kawawa. Amen. So, ayan po. Basahin po natin ang ating talata sa Book of Numbers, chapter 11, verse 1. Ano po, sa Tagalog na Bible po, meron po tayo dyan. Ito po ay sa chapter po ng bilang. Ano po, at verse 1, isa lamang po. Babasahin ko po. Nang marinig ng Panginoon ang mga reklamo, ay nagningas ang kanyang galit. Nawa Panginoon magpala ng mga salita niya. Hayag niya sa atin ngayong umaga. Sa pangalan mo Jesus. Amen. So, ayun po, no? Sa bilang 11.1, po, Book of Numbers, chapter 11, verse 1. Ito po yung nakasaad din na po ba? Nang marinig ng Panginoon ang mga reklamo ay nagningas ang kanyang galit. So ano po ibig sabihin? Ayaw pala ng ating Panginoon na tayo ay nagreklamo sa buhay. Ayun po, no? At saan po natin? Alam niyo po, meron na pong kwento tungkol sa isang magsasaka na kilala sa pagiging negatibong pananaw sa buhay. Po, magkukwento po tayo na po. Isang araw, napadaan ng isang kapitbahay sa lugar niya
at pinuri niya ang masaganang ani, no? Mula sa kanyang bukirin. Ang sabi niya ganito, siguro napakasaya mo. No, imagine ang dami-dami mong pananim at masagana, no? Masaganang ani mo sa taong ito. Wow, sabi niya, no? At sumagot ang magsasaka na mayroong nakakunot na noo. Siguro sabi niya ganyan, ano? Sabi niya, oo nga eh. Oo nga eh. Tabi niya yung mukha, ano? Pero, sabi ganito, ang masaganang pananim ay sobrang nagpapahirap sa lupa. Teka lang, pag-isipan natin to. Pag masaganang pananim, ibig sabihin, marami, hitik sa mga sariwang gulay, bunga, punong-puno, no? Sagana. Pero anong sabi ng magsasaka? Ang daming masagana nga yung pananim. Kawawa naman yung lupa ko. Pagod na pagod. Oh, hallelujah. Sabi niya kasi, sobrang nagpapahirap sa lupa. Okay? So, alam niyo po, ganyan din ang pagreklamo ng mga Israelita. Po ba? Dahil nga po, hindi po ba, sila pinahihirapan doon sa lugar ni Paraon, no po, sa ito, no? Sila ay mga alipin, no? Napakaraming taon sila, no, na naghihirap doon, alipin po, no, pagkatrabaho sa doon, walang katapusan, at pinarurusa, sinasaktan, inuutusan lahat po, no po, walang patawad, may pinapatay pa, no po. Pero ano po ginawa ng Panginoong Diyos? Mahimalang, iniingatan sila ng Diyos, no po. Kaya nga po sila po ay iniligtas, sila po ay pinalabas sa lugar na iyon, no po. At sila po ay naglakbay, papunta po sa lupang pangako, no po, dumaan sila sa disyerto. Siyempre po yun ang daan, no, papuntang lupang pangako, no po, sa pamumuno nga po ni Moses na inatasan ng Panginoon. Sa madaling salita po, story short, sila po ay nakalabas doon sa pagkakaalipin ni Faraon dahil sa Panginoon na sila ay sinalba. Nakalabas na po sila. Praise God. Ikaw, di ba masaya ka na? Wala lang maghahampas sa likod mo, walang lalatigo sa'yo, nagpapahirap sa'yo. Alam niyo po, paglabas sila ay dumaan sa disyerto, naglalakbay sila sa disyerto. Alam niyo po, pero yung marami sa kanila na po, nagrereklamo. Oh, grabe po, no? Halimbawa po, no? Isa sa halimbawa ay masasabi po natin na yung sitwasyon nila sa kanilang paglalakbay na sila po ay nagreklamo, no, sa Panginoon dahil sila ay nagutom. So, sabi nila, ang bihira naman. Nilabas-labas mo kami dito kay Faraon, no? Tapos babiyahe kami papuntang sinasabi mong lupang pangako. Wow, edi wow yun. Pero bago kami makarating doon, ang dami naman naming hirap. Pinaglakbay mo kami sa disyerto, tapos wala na kami pagkain. Doon na kami. Kahit kami pinahihirapan doon, kumakain din naman kami kahit konti. Kahit kami hinahampas, kumakain pa rin kami kahit kami pinahihirapan. Tapos ngayon, nilabas mo kami, kala namin okay na, yun pala. Maghihirap din kami sa paglalakbay, ang layo-layo. Pagkatapos wala kami pagkain, wala kami inumin. Problem. Ikaw ba? So, anong ginawa ng Panginoon? Ako naman, masusubukan ba nila ang Diyos? Ano pong ginawa? Nagpaulan ng saganang mana. Yung mana, pagkain po, na parang maliliit na buti, parang siyang tinapay, na ang dami po, ang dami. So, nakakain po ang mga reklamong ito. No po, kain po sila. Po. Ayun po, no? So, sabi pa nila ganito, ano to? Mana? Ano to? Ano to mga butil-butil na to? Pagkain na, reklamo pa. Ang gusto kasi nila, sabi nila, gusto namin ng isda. Gusto namin ng pipino, melon, sibuyas, siguro kung ano mga sinasabi na, Alam niyo po, kasi nasa Ehipto sila, kasi sila daw hirap na hirap. Kumakain sila ng kahit papano, kumbaga kay Paraon po, masarap ang pagkain ng mga talaga mga hari, di ba? Pero, sila kumakain kahit ang mga sibuyas, pepino, melon, yun simple yung pagkain doon nakakain. Pero ito, mana.
Ew, siguro sabi niya, ew, no? Tignan mo. Ano ibig nareklamo po sila, 'di po ba? Kaya sabi nila, nasasabi kami kumain ng isda, pipino, melon, 'no, at kung ano-ano pa. Kami ay nasa Ehipto pa. Ngayon wala, ano 'yan, mana? Sabi gano'n, 'no. Alam niyo po, sabi po ng marereklamong ito, ganito lang, binigyan kami ng ganito ng ano, ng ganitong pagkain ng Diyos. Walang alaman 'to sa kanya, okey lang sa kanya 'to, ito lang kainin namin, 'di ba? Ito po, 'yun ang kanilang reklamo at daing. Ano po? Ano masasabi natin sa kanila? Kung kayo yung tumulong at pinalabas mo sila dun sa pagkakaalipin, araw-araw sila pinahihirapan at sinasaktan. Po, alipin, bushabos, hayop ang tingin sa kanila na ang purpose ng Lord sila ay kinuha doon upang sila ay makalaya at dalhin doon sa lupang pangako ng kasaganaan. Pero bago makarating doon, syempre mabiyahe muna sila. Ang reklamo talaga nila. Ano masasabi niyo? Kung ako, sabi ko, naku, mga walang utang na loob. Diba? Di po ba? Masasabi yun, di po ba? Alam niyo po, based po sa kwento ito, tayo man po, no? Tayo man po, ah, ng mga tao sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, minsan para tayo Israelita, no? Nakatuon tayo doon sa mga negatibo. Doon po tayo nakatingin sa mga negatibo ng buhay. Tulad ngayon. Oh, di po ba, ang dami naghirap. Buong bansa, buong mundo naghihirap ngayon sa nangyayari. Kahit na anong gawin nilang, um, anong tawag nito? Propaganda? O kahit anong gawin nilang pang-aano sa mga tao, no, para kumalma, hindi eh. Kasi hindi lang alam kung di nararamdaman. Po ba? Itong pandemic na 'to, itong mga issue na 'to, po ba? Eh, ang dami pong naghihirap ngayon, na mahirap na lalong naghihirap, po ba? Ay, kung ikaw ay isa sa mga taong naapektuhan po ng krisis na ito, baka magreklamo ka din, 'di ba? Magreklamo ang tao, 'di po ba? Alam niyo po, um, negatibo na po ang nangyayari sa paligid natin. Tapos kung tayo mismo na tao ay dadagdag pa, magiging nega pa tayo lalo, ano po mangyayari? Po ba? Pwede ba yung negative, negative to negative? Di po ba? Hindi sisindi ang kuryente. Hindi po ba dapat negative and positive? Di po ba? Alam niyo po, karamihan po sa atin ay nakatuon doon sa negatibong buhay po kaysa sa maging positive tayo. Yung negativity in life, kahit sa katumingin, makikita mo naman talaga. Pero depende na po sa ating pananaw kung paano mo titignan ang mga negatibong bagay sa kaparaanan na positive o positibo. Diba? Di po malayo na maaring may mga ilan-ilan sa tao na nagrereklamo na sa Diyos. Nagreklamo sa Panginoon, no po. Nasa halip na pasalamatan natin ang Diyos at purihin natin siya po, sa hindi mabilang na pagpapalan ay binibigay niya sa atin, eh hinahayaan po natin na mabaling ang ating atensyon sa mga kabiguan at kakulangan. Anong kabiguan? Ano yung kakulangan? Po ba? Mabibilang mo yun eh. Pero yung biyaya ng Panginoon, binibilang mo ba? Actually, kahit bilangin mo, hindi mo mabibilang. Sa dami. Muna yung pinanganak ka, buhay at kamatayan na nakasalalay dyan. Ha? Yung pagpapala ng ikaw ay binigay ng salvation. O yung pagpapala na ikaw ay walang sakit. Ang pagpapala na ikaw ay nagkasakit pero gumaling ka. Ang pagpapala na ikaw ay may sakit sa kasalukuyan pero may pag-asa ka pa rin gumaling. Po ba? Magdadalawang taon na po ang krisis na ito. Pero nakita nyo, buhay pa rin tayo. May kinakain pa rin tayo. Nagkaroon ng ayuda, sardinas, konting bigas, noodles, tila mga tao nakakuha ng mga ganong ayuda. Pag uwi ng bahay, ano ba yan? Yan na naman? Sawang-sawa na ako sa sardinas, sawang-sawa na ako sa hot noodles. Wala bang hotdog? Wala bang corned beef? O bakit sa ganang barangay may corned beef?
Siguro, kung ang Panginoon katulad lang ng tao, kung katulad lang siya ng isang tao na katulad natin ngayon, mga tanga-tanga, akin na nga yan, wag ka na kumain. Pero dahil po sa kadakilaan ng Panginoon at pag-ibig na walang kondisyon, hindi po niya nakikita yung mga reklamo natin. Patuloy pa rin niya tayong minamahal, iniingatan, at binibiyayaan. Biyaya, grace. Alam niyo po ang biyaya, hindi ito po galing sa ating gawa. Ang biyaya po ibinibigay sa atin ng Panginoon na wala naman tayong ginawa. Wala tayong merit. Alam niyo yun? Yung biyaya po dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Kahit sino at ano ka pa, kayo ang kanyang mahal. Kanyang ikaw ay mahal. Hindi po yun. Kung bakit ba hinahayaan natin ang ating mga sarili na mabaling ating atensyon sa mga negatibo sa buhay na ito. Noong umpisa pala ng pandemic, abang ng abang. Abang ng abang. Kailan ba matatapos to? Sana isang buwan lang. Sana 2 months lang. Sana 3 months lang. Diba? Abang ng abang, diba? Tapos nagpanic buying ng mga tao. Nagkaubusan ng alcohol. Ng grocery. Alam niyo po, nilalaro lang tayo ng ating mga pag-iisip na negatibo. Ano po yun? Pero, tignan nyo ngayon, hindi ba sanay na tayo? Sanay na tayo sa nangyayari. Hindi po mabuting bagay at hindi masaya ang nangyayari ngayon. Kung gano'n na po kahit saan ka tumingin, sa news, sa social media, sa mga narinig mga usap-usapan, hindi ka ba napapagod? Alam niyo po, yung kayo ng umpisa ng kwento, yung magsasaka na ang dami-dami niyang tanim, ang sagala po ng kanyang tanim, at yung dumaan nakita, wow, napaka-healthy naman ng mga halaman mo. O aanihin na, no? Dami mong mga pananim na pwedeng nang anihin. Siguro, mga gulay, bigas, mais. Pero imbis na matuwa, yung magsasaka sa kanyang labor na nagbunga na yung kanyang mga paghihirap doon, di po ba? Ala, anong sinagot niya? Oo nga, kawawa naman yung lupa. Nahirapan. Aba, isang kalalagay. Sige, tanim mo sa tubig. Joke lang po. Diba? Binigyan ka na nga ng mataba at masaganang lupa. O, diba? Baka meron pa siyang pataba. Binigyan ka ni Lord ng magandang sikat ng araw para mapatubo yan ng malusog. Binigyan ka ng ulan para madiligan. Binigyan ka ng lakas physical sa katawan mo upang mapangalagaan mo yan, maasikaso mo. At nagbunga. Itong magbunga, ano naman ang reklamo mo? Kawawa naman yung lupa ko. O, hindi ka na maging lupa. Joke lang po. Kasi naman, po ba? Alam niyo po, imbis na ibalik natin ang ating mga isip sa araw-araw sa mga negatibong bagay, po ba? Ba't hindi natin ibalik na lamang ating atensyon sa pagpapasalamat? Magtuto po tayo magpasalamat kahit sa maliit, simpleng bagay lang. Sige, tumingin ka sa paanan mo. 1, 2, titingin. May piso ba dyan? Di ba wala? Wala eh. Ako wala dito. Di po ba? Ibig sabihin kahit piso, hindi mo basta-basta mapupulot. Pero bigyan ka ng Panginoon ng biyaya. Kakain ka. Magpapahinga ka, meron kang tulog. May sense of tulog ka pa. May sense of antok ka pa. May sense of gutom ka pa. Pagpapala po yung buhay natin. At ngayon na nandyan sa harapan ko, magharap tayong dalawa, hindi pa pagpapasalamat natin na wala tayo sa ospital. Wala tayong sakit. Hindi pa pagpapasalamat natin wala tayo sa sementeryo. O kaya wala tayo sa, hindi tayo nakidnap, wala tayo sa lugar ng mga ng mga masasamang loob. Pagpapala po ito. Let us learn to thank God in all circumstances. Huwag tayong bumalik sa mga bagay na puro lang kulang. Pinagluto mo ng ulam ang kapatid mo. Kumain siya. Pagkatapos siyang kumain, mabusog at simot na simot ang pagkain niya. Busog na busog. Sabi niya,
Busog na busog ako. Tapos maya-maya sabi niya, "Ang alat naman." Sabi niya, "Ba't ang anghang?" Naku, eh, sa isip-isip lang natin. Pero naubos mo, Pero nagreklamo siya. Kasi nga bakit? Reklamador. Reklamador sa buhay, di po ba? Alam niya po, sabi ay, dapat doon tayo bumaling na po sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. At alagaan po natin spiritual na buhay. Alam niyo po, kung puro physical lang, puro emosyon lang, puro intellectual lang, at walang spiritual na buhay natin, ay hindi po natin mababalanse. Po. Hindi po eh. Wala magbabalanse. Wala po talagang mangyayari pag po tayo reklamo. So umaga pa rin, dapat nagpapasalamat na tayo. Praise the Lord! Diba? Salamat Lord, nagising ako. Iba yun natulog, hindi na nga nagising. Dapat pagising pa lang, papasalamat na. Hindi yung pagising pa lang eh. Ano ba yung kanta ko kanina? Hahaba ang muka, papangit ka, at ikaw rin ang kawawa. Diba? Eh, alam niya po, pagising sa umaga, ang dami kasing alam niyo po, ang dami mga pwede makapag-encourage sa atin sa umaga. Di ba? Di ba? Pagising sa umaga, ating alalahanin ang manalangin, pasalamatan ng Diyos. Just a simple, Lord, thank you po. Di ba? Tapos, wala pang Hindi ka pa nagtatagal ng pagising. Kaya ulam namin mamaya. Problema naman, maulam. Sa bagay po, minsan ang problema ang mga nanay kasi mga reklamo ang mga kumakain sa bahay. Parang ako yun Parang pinipersonal ko. Ipabiro lang po. Totoo po yun. Po, lahat ng bagay kung talagang problemahin mo. Alam niyo po, naalala ko dati. Matagal lang. Kura mga 25 years ago. Sobrang tagal naman. 20 years ago lang. Alam niyo po, talagang dumanas din po ako na pagsubok sa Panginoon. Ako tutusin dapat. Reklamo na ako. Busog na ako. Nunumbat na dapat ako. So dami ba naman o sa ilan-ilan ba naman na tutulungan ko rin naman ako talagang nasa abroad pa na po. Tapos ikaw nawalan, goodbye bunot po. Pero yun po ay hindi ko sinisisi sa kanila, kundi ako ay nagtatanong sa Panginoon na akala ko ay tanong lang. Pero reklamo na pala yun. Tinuruan ako ng Panginoon Nabasa ko pa sa Bible na ipagpasalamat ang lahat ng bagay. At magtiwala kayo sa Panginoon. Alam niyo po ang sabi ng Jeremiah 29:11? Sabi ganun, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Declares the Lord. Sabi ni Lord yan. Plans to give you hope and future. Nung mabasa ko po ito sa Biblia, hiyang-hiya ako sa Panginoon. Imagine, reklamo na reklamo. Ang ganda pala ng plano niya sa buhay ko. Mamadali lang. Masyado akong naiinip. Kaya intindihan ko po na kung may mga nangyayari man sa buhay natin na parang negatibo ang sitwasyon, ay manahimik lang tayo. Manalangin at magpasalamat. Bakit? Kasi hindi pa tapos si Lord sa'yo. Pagsubok lang yan. Tiwala tayo sa Panginoon. Dapat, pag may nabasa tayo sa Biblia o narinig tayo ng Word of God ng mga encouraging words, ganito yun, kukunin ko yan, akin yan, claim ko yan, dideclare ko yan, na hindi pa tapos na sa buhay ko, na magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Ang nangyayaring ito, negatibo, pagsubok lang to. Amen po. Alam niyo po, dinadaan ko lang po sa pabiro. Po, pero sa totoo lang po, seryoso po yung ating pinag-uusapan po. Na talaga pong, yung panahon po na yun, nawala kami ng kuryente, naputulan kami. Po. Parang lahat wala. Busa kami ng gas, makapagluto. Yung attitude po natin, kapag po naintindihan po natin, unawaan po natin ang kalooban ng Diyos,
po, hindi po tayo magrereklamo. Kasi ang kalooban ng Diyos ay tayo pagpalaan. Yung po sabi ng Jeremiah 29:11, for my plan for you is to prosper you and not to harm you. Ay, hindi pala ako gusto i-harm ni Lord. Ba't nangyayari sa akin yung ganun? Di ba may tanong? Nagtatanong din, nagreklamo. Pero para pareho na din siya. Pero po, unti-unti po na ang buhay ko bilang mananampalataya at nagbabasa po ko ng Bible at nakikinig po ako ng salita ng Diyos. Alam niyo po, lahat po naunawaan ko na ito yung pagsubok. Ano pa sabi ng Biblia? Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi mo makakayanan. Hindi ka bibigyan ng Lord ng ganon. Ang lahat ng pagsubok ay dumadating sila, kaya mo. Bakit mo kaya? Kasi may Diyos ka. Ang mga mareklamo ay yung walang kinikilalang Diyos na magtatanggol sa iyo, natutulong sa iyo. Kaya napakahalaga po na meron po tayong Panginoon na kinikilala at inaangkit sa buhay natin. Po ba? Po yun. Kasi po marami pong mockers, maraming manunukso, maraming kalaban sa paligid natin. Po, espiritu ng mga ng mga nagmamak, espiritu ng mga nag-iinsulto, espiritu ng mga nanlalait. Pati intindihin niya mga yan. Yan yung mga alikabok lang. Pitikin, pitikin, pitikin. Po ba? Alam niyo po, ang sabi po ng binasa natin na verse kanina, yung Numbers chapter 11 verse 1. Kasi paningreklamo ng mga Israelita, di ba? Pinaripasan na nga ng Ehipto, pinalaya na sila doon sa malupit na kamay ni Paraon. Yung makalabas ka lang doon, dapat masaya ka na. At katahirapan ka sa paglakbay, alam mo na may pupuntahan kang payapa at sagana lugar, lupang pangako yun. Nilaan ng Panginoon para sa kanila. Reklamo. Alam niyo po, sabi po ng ating chapter, ng ating verse, ng Numbers 11, chapter 11, verse 1, sabi po, nang marinig ng Panginoon ang mga reklamo ng mga Israelita, alam po nangyari, nagningas ang kanyang galit. Po ba? Alam niyo po, talagang sadyang may mga ganong tao eh. Sila po ang mga tao na bubuhay sa pagreklamo at ang mga tao na bubuhay sa pagreklamo ay walang kapayapaan sa puso. Po ba? Kaya po, ang mensahe ibinigay sa akin ng Panginoon ngayon na huwag tayo mareklamo sa buhay. Po. Tayo po ay makontento sa simpleng pamumuhay. Yan po, sinasabi ng salita ng Panginoon na abundant life. Na po, it doesn't mean yung prosperity, abundant life. It doesn't always mean na sobrang maging mayaman ka para maging komportable ka. Na wala ka ng problema. Katulad Israelita eh. Diba? Actually, hindi nila problema ang paglakbay kasi nakalabas lang nga sila dun eh. At saka ang Lord nagpadala ng mana. May kinain naman sila. Diba? Kaya tignan nyo nangyari sa kanila. Diba? Ganyan din po tayo. Sa panahon natin ngayon, napakaraming problema sa kapaligiran. Daming mga ano, mga tsurba-tsurba. Manatili po tayong mapayapa ang puso. Maging masaya po tayo. Na sa pamilya natin. Mag-aral po tayo ng Word of God. Makapagbibigay sa atin ng courage po, ng boldness, no? Kayo pa ba tayo babaling? Po ba? Hindi po ang sabi ng Romans 8:28. Paborito ko talaga itong verse na to eh. That all things work together for good for those who love God and for those who are called according to His purpose. Po ba? Kaya ano man nangyayaring mga hindi mo gusto, itong nangyayari sa mundo, hindi mo gusto, ito po, I tell you, maganda ang plano ng Diyos sa atin kung tayo ay magpapatuloy naman ng palataya sa Kanya. Hindi tayo kasali dun sa mga nagreklamo na yan, hindi po tayo kasali dun sa mga napapahamak, nakakareklamo nila. Kakareklamo nila. Hindi sila magiging masaya. Kailan pa? Diba? Kaya po mahalaga po na dapat meron tayong Jesus sa puso natin. Siya po nagbibigay sa atin ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Po ba?
Siya ay hari natin eh. Siyempre, ang salita ng hari ay hindi nababali. Po ba? God is our provider, healer, is our peace. Po ba? Has our righteousness. Po ba? Our banner. Siya po yung ating tagapagligtas. Hindi lang ngayon sa buhay na ito, na po lagi tayo iniingatan, pinaproteksyonan, hanggang sa kabilang buhay tayo po ay sa piling pa rin niya. Kung tatanggapin po natin siya sa buhay natin bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, ay mas lalo nating mauunawaan po ang kalooban niya sa buhay natin. Kaya tinigreklamo kasi hindi natin inaangkin yung mga pangako niya at hindi natin alam. Para malaman natin ang mga pangako niya, kailangan nagbabasa tayo ng Biblia, na ang Biblia po, ulitin ko na naman. Hindi po religion ang pinag-uusapan sa Bible, hindi sekta, kung hindi ito po ay salita ng Diyos. Na kapag ikaw ay marunong magdasal, dapat marunong ka din makinig sa Diyos. Yung usal ka ng usal. tapos mo magsalita, tatalikod ka na. Bye-bye. Di po ganun eh. Kaya po tayo nagbabasa ng Biblia because Bible is the Word of God. Salita po ng Diyos ang Biblia. Po, kaya, pag tayo nagbabasa ng Bible, ibig sabihin, tayo naman ang nakikinig sa Diyos at siya ang nagsasalita. Po ba? Ito po. At, sinasabi ko po sa inyo. Sinasabi ko talaga sa inyo. Na pag nagbabasa po ako ng Biblia, nakakaramdam po ako ng kapayapaan sa puso. Kasi po andun po yung power ng Panginoon nangungusap sa ibuturan ng puso ko na mahirap ipaliwanag. And I dare you na gawin mo rin. At para ginawa mo, ang unang-una sa lahat, dapat tanggapin mo muna si Jesus sa buhay mo bilang iyong Lord and Savior. Lord and Savior, na siya na yung masusunod, hindi na ikaw. Kasi pag ikaw reklamo ka na reklamo, nakasara yung spiritual eyes, hindi mo nakikita yung mga blessings ni Lord, hindi mo naranasan yung joy, no? Yung joy na binibigay ng Panginoon, kapayapa sa puso. Kakagulo kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Kayong mga mareklamo, pero ako may kapayapaan ako. Di po ba? Kaya inaanyayahan kita, nabulol pa, no? Inaanyayahan kita. Sino ka man, ngayon wala akong nakita, ngayon ko na napunta sa channel na ito. Hindi na aksidente, sapagkat kay Lord wala aksidente, ang lahat ay nakaplano. You have to accept Jesus Christ as your Lord and Savior, to know Him better, to know Him deeper. Maranasan mo yung sinasabing born again experience. Born again experience is not a religion. Born again experience is relationship to God. Kasi marami sa atin kilala lang si Jesus as Papa Jesus, Papa, larawan, o kaya sa mga kwento. Pero yung karanasan wala. Hindi ka magkakaroon ng karanasan, mga patotoo na sinasabi ko, karanasan ko. Dahil kapag hindi mo sinatanggap sa buhay mo, sa puso mo, wala pa siya, hindi mo siya kinukonfess, na siyang Lord and Savior mo, wala ka talagang mararanasan. Everything is just a head knowledge and kwentuhan lang. So I challenge you, whoever you are right now, facing me at this moment, I invite you and I challenge you to accept Jesus as your Lord and personal Savior. And if you want, pray with me. You have to confess with your lips, your mouth, this prayer. This is a prayer of acceptance. Huwag mong ibubulong. Huwag mong iisipin. Have to confess. So, please repeat after me. Gamitin mo yung puso mo ng buong pagpapakumbaba. Amen? Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon, Jesus, salamat po sa umaga na to. Salamat sa narinig kong mga aral mo. Hindi ko masyadong maintindihan pa, pero gusto kong maintindihan. Naniniwala po ako na ikaw si Jesus na tagapagligtas. Ibig kitang maranasan at makilala pa. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko.
Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong mali sa buhay ko. Hinihiling ko na hugasan mo ang aking makasalanan ng iyong banal na dugo. Linisin mo ako, Panginoon. Inaamin ko, ako'y makasalanan. Jesus, patawarin mo ako. Ibig kong magbago sa tulong biyaya mo. Inaangkin kita sa buhay ko as my Lord and personal Savior, Jesus. Ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Ikaw na po ang masunod. Magpakahayag ka sa akin. Magpakilala ka sa akin. Ibig kitang maranasan. Salamat po, Panginoon, for the forgiveness of my sins. And from this time on, you are my Lord and personal Savior. Thank you, Jesus. In your name, I pray. Amen and amen. Praise God. Happy birthday mo nga spiritually. Salamat sa Panginoon. At narito lang naman iyong kapatid, Sister Luz. Kung you want more of teachings, narito lang ako. I invite you always to see this ministry blog. At kung wala kang Bible, magsabi ka lang. You can send message to me at pwede kita padalhan ng Biblia. Let me pray for you and for the rest na nakasabay nating nanonood o nakinig ngayon. Hallelujah. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon pinagkaloob po sa mga kapatid po na tumanggap ngayon. Lord, alam namin na wala imposible sa iyo. Alam namin na ang lahat ay tinakda mo. Salamat, Panginoon, na ginagamit mo po ang ministeryo ito sa YouTube, Panginoon. Not to impress everybody, not to make TikTok, not or anything else. But Lord, you use this as encouragement po. And to know you, Lord, through this media. Salamat, Panginoon. Parahin po ang tumanggap sa iyo. Magpakaya ka po sa buhay nila. Lord, sana po, Lord, ay mangusap pa sa isipan nila. Sila po ay mauhaw, Panginoon, sa mga salita mo at sa pag-ibig mo at sa karanasan sa iyo. Maraming salamat po. Palaguin mo sila, Panginoon, pagpalain at ingatan mo sila. Pagbayo po kailangan mga pangailangan. Ganon din, Panginoon, ang mga kasabay po na nanood, nakinig, Panginoon. Dalangin ko po sa kanila, Lord, na ingatan mo rin po sila at sa kanilang araw-araw sa buhay, ang pag-iingat mo po sa lahat po ng kanilang ginagawa, pinupuntahan at manguna ka sa mga plano nila sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Lord. At and I speak blessing, and I speak peace, and I speak love sa lahat po na narito ngayong umaga. Maraming salamat po. We give you back all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. All glory to God. Salamat sa Panginoon. Salamat sa inyong lahat. And sa mga ngayon pa nakapanood, sana po lagi po kayo manonood. And I suggest, please subscribe. No? Ito po ay ministry. Wala po ano pa man. Because when you subscribe, update po kayo sa lahat po ng vlogs na meron po dito at mga gagawin pa po. Yun lang po ang purpose nun. Maraming salamat sa inyong lahat. And God bless you. See you next time. God bless.